Tao po? Tao po? Ano ba naman ito? Walang tao ah. Nasaan na ba matandang yun? Saglit nga at masilip ang loob ng kubo nitong ising na to. Baka mamaya tulog lang pala yun. Bingi pa naman. Maingat na iniyakbang ni Kap Julio ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang sumampa sa malaking batong nakatapat sa bukas na bintana ng silid. Ngunit laking gulat niya nang mamataan niya si Arthur, ang apo ni Apong Ising, na abala sa pakikipaglampungan sa isang babae. Sa labis na pagkabigla, muntik nang mahulog si Kap Julio mula sa batong kanyang tinutungtungan. Ngunit agad niyang naalalayan ang sarili sa pagkakahawak sa bintana, dahilan upang magulat at mabulabog ang dalawa. Uy! Anak nang! Bakit nandiyan po kayo? Bakit po kayo naninilip, Kap Julio? Diyos kong mga bata kayo. At saka anong nanililip at pinagsasasabi mo? Hinahanap ko si Ising. Alam ba ito ng lolo mo ha? Na nag-uuwi ka ng babae sa inyo? Kap Julio naman oh. Ano po ba kasing ginagawa niyo riyan? Panira kayo eh. Umalis na nga po kayo riyan. At nang maipagpatuloy na po namin ang naudlot naming ginagawa. Sus Mariosep ka bata ka. Maghulos dili nga kayo. Kay pupusok ninyo. Kapag ito nalaman ni Ising, sigurado kong dila mo lang ang walang latay, Arthur. Kapag nalaman po to ni Lolo, sigurado po ako na kayo ang nagsumbong sa kanya. Wala na akong ibang sisisihin pa. Ikaw lang naman ang nakakita sa amin eh. Kaya nga itigil nyo na yung kakatihan ninyo na yan. Hoy ikaw babae, tumayo ka na riyan bago pa dumating ang lolo nitong lokong batang ito. Magkaroon ka naman ng delikadesa sa katawan mo. Dali-daling bumangon ang babae. Halatang balisa at nahihiya. Mabilis niyang binalot sa kumot ang kanyang katawan bago nagmamadaling lumabas ng silid. Iwas na iwas ang tingin niya kay Kap Julio. Ano ba naman yan? Sana isinarado niyo na lang ang bintana. Tarantado ka talaga bata ka, no? Ayaw mo talaga magpapigil. Bakit po ba kayo nandyan, Kap Julio? Saka umalis na nga po kayo dyan sa pagkakasampa niyo sa bato. Baka mamaya mahulog pa kayo dyan at mabagok kayo eh. Ay, oo nga naman pala. Saglit. At mababalag ako. Magbibihis lang po ako. Lalabas din po ako agad. Hintayin niyo na lang po ako. Siguraduhin mo lang ha. Mamaya ipagpatuloy niyo pa pala yung naudlot niyong ginagawa dyan. Para namang wala kang tiwala sa sinasabi ko, Kap Julio. Abay wala talaga. Sa itsura mo pa lang na yan kahit siguro walis tambo na dinamitan ipapatusin mo. Grabe ka naman sa akin. Nasamahan niyo naman, Kap Julio. Sige na. Magbihis ka na. Hintay kita rito sa labas. Mabilis na nagbihis si Arthur at agad na lumabas upang harapin si Kap Julio na tahimik na naghihintay sa labas. Bakas pa rin sa mukha ng matanda ang pagkadismaya nang lumabas si Arthur kasama ang babae. Aba, bis na bisa. Pero kanina lang, halos walang saplot ko kayong namataan. Parang walang nangyari sa inyo, ano? Si Kap Julio talaga oh. Itigil niyo na nga po yan. Nahihiya na po tuloy si Chichay sa inyo eh. Ah, Chichay pala ang pangalan nitong nobya mo. Maganda kang bata ka. Nobya ka ba talaga nitong si Arthur? Opo. Hindi mo ba alam na marami kayo? Hindi lang ikaw ang nag-iisang nobya nitong si Arthur. Kap Julio naman. Salot po kayo sa relasyon ko ah. Huwag naman ganyan. Mahal, huwag ka maniwala sa mga sinasabi niya ah. Teka, totoo po ba yan? Abay, hindi mo ba alam? Kung ganon, ang malas mo naman. Alam mo bang tirador ang batang ito ng mga panty ng mga kababaihan? Sa madaling sabi, babaero itong si Arthur. Nako, Chichay, binabalaan na kita. Iiyak ka lang sa batang ito. Bago niya pa makuha ang gusto niya, layuan mo na siya. Kap Julio naman, minsan na nga lang ako magkanobya, sisiraan mo pa ako. Biro lang yon, Chichay ha. Pinapakabalang kita. Ano ba yan?
Muntik niyo na po ako mapaniwala, Kap. Mabuti naman itong si Arthur. Sa tagal ng pagkakaibigan namin ng lolo nito kilala-kilala ko na ang batang yan. Ikaw pa lang ang babae na dinala niyan dito. Ang akin lang, huwag niyong madaliin ang lahat. Humarap muna kayo sa altar bago kayo gumawa ng bagay na pagsisisihan niyo sa bandang huli. Ito tatandaan niyo na kapag magkabiyak na kayo at may hahandog niyo na sa isa't isa ang sarili niyo ng buo, walang kasing saya yun. Yan. Yan ang gusto ko kay Kap Julio. May aral na ibinibigay. Kap, salamat po ah. Kaya umayos ka, Arthur, ha? Kung ayaw mong mabatukan ka namin ng lolo mo. Pasensya na po talaga. Nadala lang po kami ni Arthur sa bugso po ng damdamin. Hindi na po mauulit. Abay, dapat lang. Kayo mga bata kayo, dapat ginagabayan pa kayo eh. Nasa tamang edad na po ako, Kap Julio. 20 anyos na po ako at hindi na po bata. Sa katunayan, kaya ko na nga pong makagawa ng bata eh. Hindi ba, Chichay? Humarap si Arthur sa nobya niyang ngayoy namumula at hindi makatingin ng diretsyo. Halatang nahihiya sa pinagsasasabi ni Arthur. Kayong dalawa, harap-harapan pa talaga kayo kung maglandian ano? Naiinggit lang po kayo dahil tumanda po kayo ng mag-isa. Aba, matabil ang dila ng batang to ah. Simula pagkabata, nakagis na ni Arthur, si Kap Julio, ang matalik na kaibigan ng kanyang lolo na si Apo Ising. Isang kilalang manggagamot sa kanilang bayan. Madalas niyang makita ang dalawa noon na magkasamang naglalakad patungo sa kabundukan upang mangolekta ng mga halamang gamot o tumulong sa mga may sakit sa kanilang baryo. Dahil parehong abala sa Maynila ang kanyang mga magulang, iniwan si Arthur sa pangangalaga ni Apong Ising upang may makasama ito sa probinsya. Sa piling ng kanyang lolo at ni Kap Julio. Minsan, tinuturuan din siya ng mga ito ng sinaunang kaalaman sa panggagamot, mga dasal na panlaban sa mga masasamang espiritu, sa mga nilalang na gumagala sa gabi, at pati sa mga aswang. Ngunit hindi kasimbiyasa si Arthur ng kanyang lolo. Teka Kap, bakit po pala kayo nandito? Nakauwi na po pala kayo galing bakasyon nyo eh. Ang kaso wala po si Apo Ising eh. Pumunta po siya sa kabila pang nayon. May gagamutin daw siya. At baka 1 linggo pa po bago po makabalik yun. Grabe naman paggagamot yan. At 1 linggo siyang mawawala. Mangyaring malayo po kasi. Saka nilakad lang po nila. Kung ganon, 1 linggo ka rin magpapakasayang damuho ka dahil wala ang lolo mo. Baka mamaya ang mga pinagsasasabi nyo ngayon na hindi nyo na uulitin ay maulit na naman. Tapos maya-maya ay magulat na lang ako. Umbok na ang tiyan itong nobya mo. Grabe, sobra naman po kayo sa akin, Kap Julio. Akala nyo naman ganun ako kabagsik. Ginagabayan ko lang kayo nang malagay kayo sa ayos. Teka, sino ba kasama ng lolo mong umalis? Si Mang Mandy po. Ang sabi, matagal na raw po na hindi kumakain ng pagkaing natural ang gagamutin po ni lolo. Madalas magwala at ang gusto daw sariwang karne. Naglalaway pa nga daw po tapos namumula ang mata. Kaya raw po ikinadena na. Ang hinala daw baka raw nahawaan ng pagiging aswang. Minsan pa nga raw, naaabutan itong kinain ng nakawalang kambing ng kapitbahay. Ayun, grabe nakakatakot daw. Sana isinama niya rin ako. Hindi man lang dumaan sa bahay ko, pabihira talaga lolo mo. Nung kamakailan ka pa nga po niya pinuntahan, ang kaso, nasa bakasyon ka po nun sa pamilya niyo po sa Batangas. Sakto namang pag-uwi niyo po rito, araw na po ng alis ni lolo. Kung ganon, sa susunod ko na lang ibibigay kay Kaisig ito. Mula sa kanyang maliit na bag, marahang kinuha ni Kap Julio ang isang nakarolyong papel na may bahid ng pagkasunog. Kap Julio, ano po yan?
Saan naman yung gagamitin ni Lolo? Ibibigay ko sana ito sa lolo mo. Pero dahil wala naman siya ngayon baka sa susunod na lang. Babalik na lang ako rito pagkaraan ng 1 linggo. Sigurado kong magagamit niya ito. Teka, Kap, hindi po ba yan po ang mahiwagang mapa? Hindi po ba yan po ang mapa na makapagtuturo sa mga tagunlugan ng mga aswang? At ng mga kapangyarihang gamot laban sa aswang? Aba, teka sandali. Paano mo nalaman yan? Sino nagsabi sa'yo? Alam mo ba, naiilan lang ang nakakaalam yan. Lalo na't iniingatan at itinatago itong mapa na to. Nabanggit lang po sa akin ng lola ko ang tungkol po sa bagay na yan. Yan po ba ang kalahati? Ang alam ko po na hati po ang mapa. Ang kalahati po niyan ay pagmamayari ngayon ng mga malalakas na aswang. Kung ganun, baka may kaalaman din ang lola mo sa mga ganitong bagay. Isa rin ba siyang manggagamot? Opo. Manggagamot po siya. Mabuti yan. Maganda kung makakapagsama si Ising at ang lola ni Chichay sa panggagamot. Ano sa palagay mo, Arthur? Oo nga po, magandang ideya po yun. Sasabihan ko po si Apo Ising sa pag-uwi niya. Lalo na ngayon na kaunti na lang po ang manggagamot na kagaya nila Apong Ising sa lugar natin. Hindi ko sigurado. Ayaw kasi makihalubilo ng lola ko eh. Hindi niya gusto, mahiyain kasi siya. Sayang naman kung ganun. Lalo na't kailangan talaga ni Lolo ng makakatulong sa mga ganitong bagay. Abay, oo nga naman. Hindi ba't mas magiging epektibo ang panggagamot kung magtutulungan sila? Dahil nagsasama ang kapangyarihan at galing nila sa panggagamot. Pero hayaan mo na. Hindi naman natin mapipilit ang lola mo. Kaya nga naman. O siya, paano po ba yan, Kap Julio? Mauna na kami ni Chichay, ihahatid ko po kasi siya sa paanan ng bukid eh. Pauwi sa kanila, baka mamaya gabihin kami kapag nagtagal pa. Pero hindi kayo natatakot na gabihin nung nasa loob kayo ng kubo at naglalampungan. Si Kap Julio talaga ang hilig mang asar. Kaya nga kung gusto nyong hindi mabulabog, siguraduhin yung nakasarado ang bintana. Kap Julio naman, hiyang-hiya na po si Chichay sa inyo. Teka nga, sa paanan ng bukid kayo pupunta? Hindi ba't malayo yun? Doon ka ba nakatira, ha, Chichay? Opo. Akala ko wala na nakatira doon dahil dati sinunog yun dahil naging pugad yun ng mga aswang. O siya, umuwi ka na, baka gabihin pa kayo nitong si Arthur sa daan. Sige po, Kapulyo. Mauna na po kami. Uuwi na rin ako. O ano, Arthur, ikaw lang ba may iwan dito sa bahay nyo? Opo, pero ayos lang naman. Sanay naman na ako eh. O sige, kung ganon, mag-iingat ka. Mag-iingat kayo sa daan. Sige po, Kap. Ingat din po kayo. Nagsimula ng tahakin ni na Arthur at Chichay ang daan. Pauwi sa bahay ng dalaga. Paminsan-minsan ay napapatingin si Arthur kay Chichay. Sinusubukang basahin ang ekspresyon nito. Ngunit nakayuko lang ang dalaga. Tila may mabigat na iniisip. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na sana ako inatid pa rito? Kaya ko naman ang sarili ko eh. Sanay na ako na mag-isa lang na dumadaan dito. Kahit na, Chichay. Siyempre hindi kita pwedeng hayaan na maglakad sa gubat na to na ikaw lang mag-isa, no? Mamaya mapano ka pa eh. At isa pa, narinig mo ba yung sinabi ni Kap Julio kanina? Sabi niya, dati raw, pinamumugaran ng aswang ang lugar na to. Hindi naman ako takot eh. Kung may aswang man, siguradong hindi nila ako gagalawin. Aba, paano ka naman nakakasiguro doon na hindi ka nila gagalawin? Basta, mapilit ka kasi. Basta, hanggang sa paanan na ng bukid Hindi pa kita pwedeng dalhin sa bahay dahil baka pagalitan ako ng lola ko kapag nalaman niya na nakikipagrelasyon na ako. O sige, kapag handa ka na, saka na ako haharap sa pamilya mo. Hindi naman sa hindi pa ako handang iharap ka sa kanila. Ang akin lang, mahirap kasi ang sitwasyon. Yan ang palagi mong sinasabi.
Pero hindi mo naman kinaklaro sa akin kung bakit mahirap ang sitwasyon at kung ano ba yung sinasabi mong sitwasyon na yun. Kaya ko naman makisama. At kaya kong patunayan sa lola mo na mahal talaga kita. Huwag ka na nga masyadong magmadali, Arthur. Hinay-hinay lang. Hindi na kasi ako makapaghintay na mapasakin ka na talaga eh. Si Lolo, ayos lang sa kanya na magpakasal na ako. Sigurado ako dyan. Pamilya mo na lang ang problema. Kailan mo ba kasi ako ipapakilala sa kanila? Eh ako nga, hindi pa naman talaga kilala ng lolo mo. Kaya, huwag ka munang atat, okay? Wala kasi si Lolo kanina sa bahay. Kaya hindi kita na ipakilala sa kanya. Sige, sa susunod na linggo, isasama kita ulit sa amin para talagang sigurado na. Sige, susubukan ko, Arthur. Huwag kang mag-alala. Mabait si Lolo. Matutuwa yun na makilala ka. O siya, nandito na pala tayo sa paanan ng bukid. Hanggang dito ka na lang, ha? Huwag mo na akong ihatid. Huwag ka na matigas ang ulo. Ano ba naman yan? Nabiti na nga ako kanina eh. Tapos, di mo pa ako pagbibigyan na samahan ka pa uwi sa inyo. Madilim na oh. Mamaya mapano ka pa sa daan eh. Wala ka pa naman din dalang kahit ano. Paano kapag may ahas o mabangis na hayop sa daan? Sige nga. Arthur, huwag ka na makulit. Kapag nakinig ka sa akin, hayaan kitang samahan ako sa susunod. Talaga lang ha? O baka naman sinasabi mo lang yan para hindi ako sumunod sa'yo? Oo nga, isasama kita sa susunod. Pero huwag muna ngayon dahil hindi ligtas. Sige na, umalis ka na bago ka pa nila makita. Teka, sino ba sila? Pamilya mo ba? Bakit gano'n na lang ang takot mo na makita nila ako? Wala, basta. Hindi pa kasi nila alam na tayo ni. Sige na. Umalis ka na, Arthur. Bilisan mo. Grabe. Pinapaalis mo na kagad ako. Wala bang isang halik dyan? Halika na nga, lumapit ka na nga rito para makaalis ka na. Oh, teka. Bakit sa pisngi lang? Gusto ko sa labi. Ano ba naman yan, Arthur? Magrereklamo ka pa eh. Sige na nga. Bago pa man magtagpo ang mga labi ni Chichay at ni Arthur, isang matigas na kamay ang biglang dumakma sa braso ng dalaga at mariing hinila siya palayo. Napaigik siya sa sakit. Dama ang pagkakabaon ng mga kuko sa kanyang balat. Nagulat si Arthur at agad na napalingon. Ngunit dahil sa dilim ng paligid, hindi niya maaninag kung sino ang taong yun. Balot na balot ito ng makapal na balabal at tanging ang galit na mga mata lamang ang kanyang nasilayan. Nandirito ka lang pala, Chichay. Kanina pa kitang hinahanap. At ngayon, makikita kitang nakikipaglandian. Nakakahiya ka. Aray ko po, bitiwan niyo na po ang braso ko, Nanang Puling. Nasasaktan po ako. Bitiwan mo si Chichay! Sino ka ba? At bakit mo sinasaktan si Chichay? Tigilan mo na ang apo ko, binata. Kung ayaw mong gawin kitang merienda namin. Sino ka ba? At isa pa, mahal ko po si Chichay. Hindi mo ko mapipigilan na lumapit sa kanya. Hughang ka. Isa kang malaking tanga. At sino ba ako, kamo? Ako lang naman ang lola ni Chichay. At hindi ko gusto ang paglapit mo sa apo ko. Nanang Puling, hayaan niyo na po si Arthur. Umuwi na po tayo, sige na po. Arthur, umuwi ka na, sige na. Bilisan mo na, umalis ka na rito. Pagbibigyan kita ngayon. Pero sa oras na makita ko kayo ulit na magkasama, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa binatang yan. Arthur, umuwi ka na sa inyo, sige na. Bago ka pa maabutan ng mga kasama ni Nanang Puling. Bilisan mo. Pero, wala nang pero. Sige na. Pwede ba sundin mo na lang ako? sige. Mauuna na po ako. Mag-iingat ka, Arthur. Tinanaw na lamang ni Chichay ang nobyong nagmamadaling lumayo, habang siya naman ay mahigpit pa ring hawak ni Nanang Puling na walang tigil
sa mariing pagkakahawak nito sa kanyang braso. Sa tindi ng galit, pabagsak siyang ibinilibag nito sa lupa. Dahilan upang mapasinghap siya sa sakit at mapahikbi. Ang galing mo rin talaga, Chichay, ano? Alam mo naman kung gaano ang galit ko sa mga tao. Tapos ngayon, makikipagrelasyon ka? Pinapainit mo ba ang ulo ko? Nalanadya ka ba? Alam mo naman kung ano ang ginawa ng mga yan sa nanay at tatay mo. Nanang Puling, iba po si Arthur, mabait po siya. Hindi po siya kagaya ng mga taong nanakit sa pamilya natin at umubos po sa lahi natin. Akala mo ba, Chichay, ay mabibilog mo ang isip ko? Hindi. Buo na ang pasya ko. Nahihiwalayan mo ang lalaking yon. Hindi ko rin gusto na malahian ng kalahating tao at aswang ang pamilya natin. Iibig ka sa isang aswang, hindi sa isang tao. Nanang Puling naman, desisyon ko na po ito. Pinapangunahan mo ba ako, ha, Chichay? Tandaan mo, hindi ka mabubuhay kung hindi dahil sa akin. Kaya wala kang karapatan na tumanggi sa gusto ko. Ako ang may hawak sa buhay mo. Pero, sawa na po ako sa ganito, Nanang Puling. Ayoko na po ng ganito. Gusto ko naman po maranasan ng maayos na buhay. Yung hindi kailangan magtago. Kung ganon, alam ba yan ang nobyo mong yon? Na isa kang aswang, na pumapatay ka at pumupuntirya ng mga tao. Hindi pa po. Pero bala ko naman po sabihin. At alam ko naman na matatanggap po ako ni Arthur. Ilesyonada ka. Walang taong tatanggap sa aswang. Lalo na at ilang tao na ang kinain mo, Chichay. Alam ko rin na hindi mo kayang tanggihan ang tawag ng laban. Kung hindi mo nga lagyan na pupusuan si Arthur, baka matagal mo na rin siyang naging biktima. Kilala ko po si Arthur. At kaya niya akong tanggapin kung sino man talaga ako. Sige lang, Chichay. Paniwalaan mo ang sarili mo. Hanggang hindi ka natatauhan. Pero hindi ako magagakong hindi ko gagalawin ang si Arthur na yan. Lalo na sa oras na tumanggi ka sa gusto kong mangyari. Ako mismo ang magpapakain sa'yo sa mga laman loob niya. Hayaan niyo na po kami ni Arthur, Lola. Naalala mo po ba ang sinabi mo sa akin tungkol sa mahiwagang mapa? Nakita ko po yun. Nakita ko po ang kalahati sa kaibigan ng lolo ni Arthur. Ano sabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo, Chichay. Ibibigay ko po yun sa inyo kapag hinayaan mo ako at si Arthur na ipagpatuloy po ang relasyon namin. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Chichay? O baka gawa-gawa mo lang yan para bilugin ako at hayaan kayo na lalaking yon? Hindi po ako nagsisinungaling, Lola. Kilala mo ako, Nanang Puling. Hindi ako marunong magsinungaling. Nagsasabi ako ng totoo. Kung ganon, sige. Ibigay mo yun sa akin bago sumapit ang ika-6 na kabilugan na buwan. Masusunod po, Nanang Puling. Hihintayin ko lang po na maibigay yun ni Kap Julio sa lolo ni Arthur bago ko yun nakawin. Mabuti may silbi ka naman pala, Chichay, kahit matigas ang ulo mo. Sige na, tumayo ka na riyan at nang makauwi na tayo. May bago tayong biktima. Alam kong naglalaway ka na, Chichay. Nananabik ka na sa laman. Hindi na po ako kakain ng karne ng tao. Mga hayop na lang po ang pupuntiryahin ko. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya na sikmura mo. Tumayo ka na riyan bago pa kita kalad ka rin. Marahang tumayo si Chichay at tahimik na sumunod kay Nanang Puling na ngayoy nakangising tila may binabalak habang tinatahak ang madilim na daan. Hindi niya mapigilang mapangiti nang marinig mula kay Chichay na alam nito kung nasaan naroon ang mahiwagang mapa, ang bagay na matagal na nilang hinahanap. Nanang Puling, gusto ko po sanang padalawin si Arthur sa lugar natin. Sa baryo po natin.
Mabilis na lumandas ang galit kay Nanang Puling nang harapin ang kanyang apo. Naglalagablab ang kanyang mga mata. Anong sinabi mo? Kababa narinig ko, Chichay, na gusto mo padalawin ang lalaking yon sa lugar natin, sa baryo ng mga aswang. Hindi ba't binalaan na kita na kapag nahuli ang baryo natin ng mga tao, ay siguradong mauubos tayo? Gusto ko po siyang ipakilala sa mga kalahi natin para kung sakali man, hindi nila maging biktima si Arthur. Gusto ko po siyang ilayo sa kapahamakan ng mga aswang at markahan ng amoy natin. Baliw ka na talaga sa lalaki yon, Chichay. Pero alam mo ba na mas magiging mapanganib ang buhay niyang nobyo mo kapag dinala mo siya sa lugar natin? Mas marami magkaka-interes sa kanya, lalo at paisa-isa na lang ang napupuntirya natin ngayon. Kahit ako, hindi ko rin alam kung hanggang saan ang kakayanin ko sa pagpipigil na hindi pag-interesan ang labang loob ng lalaking yon. Ako na po ang bahala sa kanila, Nanang Puling. Tandaan mo rin po ang usapan natin. Gusto kong tuparin niyo po ang usapan natin. May isang salita naman po kayo siguro. Hinahamon mo ba ako, ha, Chichay? Hindi naman po sa ganon. Bahala ka sa kagustuhan mo. Ang akin lang, ibigay mo sa akin ang mahiwagang mapa at hahayaan ko kayo na lalaking yon. Nanang Puling, kapag po ba naibigay ko na po sa inyo ang mapang yun, hahayaan mo na rin akong umalis sa lugar natin. Gusto ko na pong magbagong buhay. Hibang ka na, Chichay. Akala mo ba madaling magbago? Ayusin mo yung pag-iisip mo. Kung ayaw mong iuntog kita at magising ka sa katotohanan. At hindi ako mabilis nagpapakawala ng mga kalahi ko. Ang aking nasasakupan ay akin. Masaya po ko tuwing kasama ko si Arthur. Pero sa ginagawa po natin, hindi ko na kaya. Gaya niyo man po akong aswang. Pero hindi ko na po masikmura na kumakain po tayo ng tao. Hindi masikmura. Nakilala mo lang ang lalaking yon. Kinamuhian mo na ang mga kalahi natin. Makakaalis ka lang sa oras na maibigay mo sa akin ang mahiwagang mapa. Kinagabihan, hindi mapakali si Chichay sa kanyang higaan. Paulit-ulit niyang pinipilit na matulog, ngunit nananatiling gising ang kanyang diwa. Sa kalaunan ay tumayo siya at sinilip ang silid ni Nanang Puling, ngunit wala roon ang matanda. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likod, kasabay ng hindi maipaliwanag na kaba. Bigla niyang naisip si Arthur. Nang walang pag-aatubili, lumabas siya ng bahay at nagmamadaling bumaba sa bakuran. Inamoy niya ang paligid. Sinusundan ang bakas ng amoy ng matanda sa lupa. At nang makasiguro, lalo pa niyang binilisan ang kanyang mga kabang, dala ng takot at pangamba sa maaaring mangyari sa binata. Tuso talaga tong si Nanang Puling. Hindi niya tatantanan si Arthur. Wala siyang isang salita. Samantala, sa kabilang dako, si Arthur naman ay panayan silip sa bintana. Hindi mapakali at tila may mabigat na gumugulo sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang kaba na unti-unting bumabalot sa kanya. Para bang may malamig na hangin na nagbabadya ng panganib na papalapit. Pakiramdam din niya may mga matang nakamasid sa kanyang mga galaw. Kumusta kaya si Chichay? Baka sinaktan siya ng matandang mina. Nakakainis naman kasi. Gusto niya akong pauwiin kagad. Hindi man lang ako hinayaan na ipagtanggol siya. Napabuntong hininga na lamang si Arthur habang nakatanaw sa labas ng bahay. Madilim ang paligid at tanging ang liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa katahimikan ng gabi. Hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang ingay ng mga aso. Panay ang alulong. Tila may nararamdamang presensyang hindi pangkaraniwan. Ay nako, matulog ka na nga, Arthur.
Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Akmang isasara na ni Arthur ang bintana nang bigla niyang maramdaman ang malamig at magaspang na kamay na dumampi sa kanyang palapudsuhan. Napapitlag siya at halos hindi makagalaw nang ang mahahabang kuko ay bumaon sa kanyang balat. Nanlumo sa takot si Arthur nang makita sa labas ng bintana ang nakasampang isang nilalang. Itim na itim ang balat, nababalot ng makapal na balahibo at nagliliyab sa pulang liwanag ang mga mata. Sa bawat paghinga nito ay may kasamang mahinang ugong at masangsang na amoy. Kumintab rin ang mahahabang pangid na mas lalong nagpakaba sa kanya. Nasasabi ko sa iyong laman. Matagal na rin akong hindi nakakatikim ng binata. Aswang! Aswang, tulong! Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Gumising kayo, tulong! May aswang! Walang makakarinig sa'yo. Wala nang makakatulong. Ginamit ko na ang aking kapangyarihang pangikil. Isang sumpang kayang pahintuin ang sino magkagalaw laban sa akin. Nasa ilalim na sila ngayon ng aking puwersa. At wala kang magagawa kundi sumigaw habang ikaw ang panghimagas ko ngayong gabi. Aswang! Lumayo ka! Lumayo ka, halimaw! Demonyo ka! Talabis na takot ay hindi na alam ni Arthur ang gagawin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mabilis na dinampot ang krus na nakasabit sa dingding. Itinapat niya yon sa nilalang na unti-unting lumalapit sa kanya. Sa ngalan ng Ama! Sa ngalan ng Panginoon! Inuutusan kitang bumalik sa impyerno! Aswang ka! Tawagin mo na ang lahat ng santong kilala mo. Ngunit wala ka ng kawala. Ang dasal mo ay ikaw lang ang makakarinig. Ganun? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi mo ako maluloko. Tunay kang natatakot. Naaamoy ko yun sa'yo. Isa kang duwag. Lumundag ang aswang patungo sa higaan ni Arthur. Kasabay na umalingaw-ngaw ang malakas na kalabog. Napaatras si Arthur sa matinding takot hanggang sa mapasalampak siya sa sahig. Nanginginig man, mabilis siyang gumapang at nagsumiksik sa sulok ng silid. Niyakap niya ang krus sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang nilalang na dahan-dahang lumalapit sa kanyang direksyon. Naglalaway ito at walang sawang humahalakhak na parabang demonyo na siyang nagpapatindig balahibo sa kanya. Uubusin ko kayong lahat. Wala akong ititira ni isa sa inyo. Kung kaya mo, matapang ka lang naman kasi may kapangyarihan ka. Pero kung wala kang kapangyarihan, siguro, bahag rin ang buntot mo. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, isa kang malaking salot sa mundo. Kayong mga aswang kayo. Sana maubos na kayo, mga demonyo kayo. Naririnig din ako sa boses mong pinata ka. Dapat ka nang patahimikin. Itinaas ng aswang ang mahahaba nitong kuko. Kumikislap yon sa liwanag ng buwan habang handa ng butasin ang dibdib ni Arthur. Ngunit bago pa man ito makakilos, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Kasabay nito ang pagkasira ng takip ng bintana na gawa sa pawid. Isa pang nilalang ang bigla na lamang lumusot sa saradong bintana dahilan ng pagkasira nito. Napasinghap si Arthur nang makita na isa rin itong aswang. Mabilis nitong hinila ang aswang na gustong lumapa kay Arthur palabas ng bahay. At sa isang iglap, nagbanggaan ang mga ito sa labas ng bahay. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga alulong habang naglalaban.
Matinis sa pandinig ni Arthur ang mga kalabog ng matitinding suntok at kagat ng dalawang aswang mula sa kanilang labanan. Nagtataka siya kung bakit naglalaban ang mga ito, gayong pareho lang naman silang aswang. Hindi tuloy alam ni Arthur kung tinutulungan ba siya ng bagong dating na aswang o isa lamang itong panibagong panganib. Nanginginig pa rin siya sa takot at halos hindi makapaniwala sa nagaganap ng mga sandaling yon. Dali-dali niyang kinuha ang itak na nakatago sa ilalim ng kama. Ang itak na minsang ibinigay sa kanya ng kanyang lolong si Apong Ising, na may kakayahang magpahina sa mga nilalang ng dilim. Dahil sa taglay nitong dasal mula sa sinaunang tagapagmana nito, noon niya lamang napagtanto na sa gabing yun, magagamit na niya ito. Mga aswang kayo! Magsialis kayo sa lugar namin! Mga walang hiya kayo! Bumalik kayo sa impyernong pinanggalingan ninyo! Dali-daling lumabas si Arthur sa wasak na bintana. Habol ang hininga at puno ng takot ang dibdib nang makita niya na nakatalikod at abala sa paglalaban ang dalawang aswang. Walang pag-aalinlangan niyang itinaas ang itak at buong lakas na itinaga ito sa likod ng aswang na gusto sanang lumapa sa kanya. Napasigaw ang aswang sa sakit. Ang tinig nito ay umalingaw-ngaw sa paligid na para bang kulog. Walang hiya ka! Kapag nahuli kita, sisiguraduhin kong magkakalasog-lasog ang buto mo! Nanlaki ang mga mata ni Arthur nang bumaling sa kanya ang aswang na mabilis na umatake. Ngunit bago pa man makakilos, mabilis na sumulpot at pumigil sa kanya ang isa pang aswang, at yun ay si Chichay, na galit din. Nalaman ni Chichay na patungo si Nanang Puling sa direksyon ni Arthur. Sinundan niya ito matapos maamoy ang mga bakas ng paa at halimuyak ng dugo ng binata. Tumigil ka! Dapat sa akin ka umanib at hindi sa taong ito! Hindi! Poprotektahan ko siya! Ako ang makakalaban mo sa oras na saktan mo siya! Wala kang isang salita! Hindi ba nangako ka na sa akin? Nangako! Hindi! Wala akong panghahawakan salita. Kaya kong hanapin ang banal na papa ng ako lang na hindi ka na kailangan pang inutil ka. Teka, ano itong... Aray! Leche! Anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo sa likod ko? Yan ang bagay sa'yo, loko ka! Demonyo ka! Akala mo ba, normal lang na itak ang itinaga ko sa likod mo? Isa tong banal na itak! Sige, sa ngayon, tatanggapin ko ito bilang isang pagkatalo. Pero tandaan mo, babalik pa ako! Babalik ako! Mabilis na tumalon-talon ang aswang palayo. Iniindaan sugat sa likod na patuloy na tumatagas ang malapot at maitim na likido. Samantala, humarap si Chichay kay Arthur. Dahan-dahan siyang lumapit. Mabigat ang kanyang bawat takbang. Si Arthur naman hindi mapakali. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo. Hindi niya namumukaan si Chichay dahil sa kakaibang anyo nito. Ikaw, anong pakay mo sa akin, aswang ka? Lumayo ka sa akin, bago pa kita mataga! Hindi sumagot si Chichay at tanging iling lamang ang ginawa. Kung wala kang pakay, bakit nandito ka? Sinabi ko sa'yo, huwag ka lalapit sa akin. Kung ayaw mong igaya kita sa isang aswang na yon, lumayo ka! Nagpatuloy lamang sa mabagal na paglakad ang aswang na si Chichay habang nakatitig kay Arthur. Nang makalapit, marahan niyang hinaplos ang mukha nito gamit ang mahahaba niyang kuko. Bago pa man makapagsalita si Arthur, bigla na lang itong tumalikod at nagmamadaling tumalon palayo. Tarantadong aswang yun ah! Para bang
Gusto pa yata ako. Pinagdalasaan ba naman ako? Pero, kung sa bagay, sino ba namang makakatanggi sa alindog ko, di ba? Ang hirap talaga maging gwapo. Makapasok na nga lang ulit sa loob ng bahay. Baka mamaya, bumalik pa yung mga pangit na aswang na yun eh. Buong gabi, halos hindi makatulog si Arthur. Paulit-ulit niyang iniikot ang tingin sa paligid. Bawat kaluskos at huni ng kuliglig ay nagdadala sa kanya ng kaba. Takot siyang baka bumalik ang mga aswang at muli siyang gawing puntirya. Kaya kinaumagahan, pagbungad pa lang ni Kap Julio sa pinto, agad niyang napansin si Arthur na namumugto ang mga mata at may makapal na eye bags. Halatang walang tulog. Oh, ano klaseng mukha yan, Arthur, ha? Ano ba nangyari sa'yo? Bakit parang wala kang tulog? Dinaig mo pa nagbantay sa sanlibutan, ha? Wala naman talaga akong tulog, Kap eh. Naku, Kap Julio, hindi ka maniniwala sa nangyari sa akin kagabi. Aba, bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Para maging mukha kang ganyan. Awa naman kayo ng tawa, Kap. Pero kahit ganito naman ako eh, gwapo pa rin ako, no? Di naman siguro magkakagusto sa akin si Chichay kung hindi ako maalindog, no? Maalindog ka dyan. Baka hambog ka mo. Ikaw ang kapal talaga ng apog mo, ano, Arthur? Sige na nga, sabihin mo na lang kung ano nangyari sa'yo. Kagabi raw narinig ka ng mga kapitbahay mo na sumisigaw ka, kaya nga ako nagpunta rito sa'yo para kumustahin ka. Anak ng, kita mo na ang mga yan. Narinig naman pala nila ako na sumisigaw. Bakit hindi man na sila lumabas? Ang sabi nila, hindi raw sila makabangon at parang may kung anong enerhiya ang pumipigil sa kanila. Oo nga pala, no? Yun na nga eh. Kap, ginambala ako ng mga aswang kagabi. Yung isang aswang, balak sana akong gawing pagkain. Buti na lang, dumating ang isa pang aswang na mukhang natipuhan ako, Kap. Alam mo ba, Kap Julio, iniligtas din ako ng aswang na yun dun sa aswang na gustong kumain sa akin. Hindi ka panipaniwala, no? Parang pelikula nangyari kagabi, no? Teka, paano mo naman nasabi yan? Na baka may gusto sa'yo yung aswang? Abay, alam mo bang hinaplos ang mukha ko bago umalis? Ramdam na ramdam ko talaga na na-inlove sa akin ang aswang na yun. At ano, huwag mo sabihin sa akin na parang gusto mo pang patusin ang aswang ngayon. Nako, maghunos dili ka, Arthur. Aminado ako, Kap, na sexy yung aswang na tumulong sa akin. Ang ganda ng hulma ng puwet niya, malaki at matambok. Pero hindi ko ipagpapalit sa mukha ng halimaw na yun ang maamong mukha ng Chichay ko, no? Yun naman pala, kay Chichay ka pa rin uuwi. Ang kaso, Kap, Oh, bakit? Parang nalungkot ka bigla. mukhang ayaw sa akin ng pamilya ni Chichay eh. Kagabi, nanghahalik na sana sa akin si Chichay. Bigla na lang may humatak na matanda sa kanya. Abay, lola niya pala. Ah, kaya ka pala malungkot ngayon dahil bitin ka. Dahil hindi ka nahalikan ni Chichay. Tarantado itong batang to. Si Kap naman eh. Bukod pa ron, Kap, sinabihan pa ako nung lola niya na layuan ko na raw si Chichay kung ayaw ko raw na maging merienda nila. Oh, ano ngayon ang plano mo? Bala ko pong puntahan si Chichay ngayon. Ang kaso hindi ko alam kung saan siya nakatire. Nobya mo tapos hindi mo alam kung saan nakatira. Ayaw niya nga kasing ipaalam sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit palagi niyang sinasabi na delikado raw. Sabi ko naman sa kanya, kung haharapin ko ang pamilya niya, ay handa akong ipakita na seryoso ako sa kanya. Baka naman siya ang hindi seryoso sa'yo. Ramdam ko naman po na mahal din ako ni Chichay. Hindi pa lang siguro siya handa na iharap ako sa pamilya niya. Kaya nga naman sa ngayon, huwag mo munang madaliin ang lahat. Alam ko naman na nagmamadali ka ng pakasalan si Chichay at makabuo ng pamilya. Pero bata pa naman kayo. Kilala ko rin si Ising at siguradong may basbas ka na mula sa kanya. Eh, yung basbas niyo po. Nako,
Parang apo na rin kita. Sa tagal ba naman namin magkaibigan ng lolo mo eh. Kilalang kilala na kita. Kaya kahit sino pa yung gusto mo, basta mahal ka rin, ayos lang sa amin. Maliban na lang siguro kung aswang. Malabo naman po siguro na magkagusto po ako sa aswang. Abay dapat lang. Gagawa ka na lang din ng lahi sa aswang pa. Baka mamaya magising ka na lang na kinakain ka na. Bakit naman po ako matatakot na kainin, Kap? Masarap po yun. Halika nga rito nang mahambalos kitang bastos kang bata ka. Ay nako, kung ano-ano iniisip mo. Biro lang po, Kap. Kailan ba uuwi si Ising? Hindi na ako makapaghintay pa na ibigay sa kanya ang mahiwagang mapa. Para saan po ba ang mapa na yun? Ayon sa alamat, Arthur, ito ang magtuturo patungo sa pinagmumula ng liwanag kung saan nakatago ang batong may kapal na pinagmumula ng kapangyarihang nagpapagaling at nagtataboy sa kasamaan. Ang mga aswang na dating mga nilalang din ng liwanag bago sila isinumpa ay nagnanais na makuha ang mapa upang baligtarin ang sumpa at angkinin ng kapangyarihang yun para sa kanilang sarili. Kapag napasa kamay nila ito, maaari nilang baluktutin ang kapangyarihan ng liwanag at gawing itim na mahika upang mas maging makapangyarihan at hindi mapatay ng tao o ng mga manananggol. Dahil dito, itinagong mabuti ng mga manggagamot ang mahiwagang mapa. Ipinapasa lamang ito sa mga karapat-dapat, yung may pusong busilak at handang ipagtanggol ang sangkataungan laban sa kadiliman. Sana sa susunod na araw makauwi na po si Apo Ising para malaman niya na ang tungkol dito. Kaya nga sabik na ako sa kaibigan kong yun. Siya nga pala, Arthur, maiwan na kita. Ikaw nang bahala rito. Kaya mo ba mamayang gabi na ikaw lang mag-isa? Hindi ka ba natatakot na muling bumalik ang mga aswang na yun? Hindi na po ako natatakot kung babalik man sila. Lalabanan ko po sila. Tama yan. Isang matapang na manggagamot si Apo Ising. Kaya dapat matapang ka rin. Kung bumalik man po mga yon, nakahanda po akong harapin sila. Tama yan, Arthur. Huwag kang papakain sa takot mo. O siya, paano ba yan? Aalis na ako. Binisita lang kita saglit at ako'y pupunta pa ng bayan para bumili ng gamot ko sa tuhod. Sige po, Kap. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa pagbisita. Ayusin mo na rin ang nasirang bintana mo nang hindi ka na muling pasukin pa ng mga aswang. Opo, aayusin ko po. Pagkaalis ni Kap Julio, sandaling nag-almusal si Arthur bago nagpas siyang tumungo sa paanan ng bukid. Doon siya nagpalipas ng maghapon. Nakaupo siya sa lilim ng punong mangga. Tahimik na nakatanaw sa masukal na daan patungo sa bahay ni Chichay. Umaasa siyang muling masisilayan ang dalaga. Ngunit habang lumilipas ang oras, walang Chichay ang dumating. Unti-unting napawi ang kanyang pag-asa. Sa huli ay napapikit na siya dahil sa sobrang pagod. Hindi niya namalayan na siya ay nakatulog na. Nagising si Arthur sa malakas na ingay sa paligid. Tila kalansing ng mga kaldero at kawali na pinupukpok ng sabay-sabay. Mabigat ang kanyang ulo at parabang umiikot ang paligid. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Pilit inaaninag ang paligid sa mahinang liwanag. Laking gulat niya nang mapagtantong nasa isang silid siya na hindi pamilyar. Gawa ito sa kawayan at ang malamig na sahig ay nagsisilbing higaan niya. Sa isang sulok, mahinang kumikislap ang ilaw ng lampara. Teka, nasan ako? Bakit hindi pamilyar sa akin ang lugar na to? Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at iniluwa nito si Chichay. Chichay? Anong ginagawa mo rito? Nandito ka sa baryo namin. Namataan ka namin kanina sa paanan ng bukid. Natutulog ka. Dinala na lang kita rito dahil hindi ligtas doon ng ikaw lang. Dinala mo ko? Teka, paano mo akong binuhat? Siyempre,
Nagpatulong ako. Ano ka ba naman? Nakakapagtaka naman. Hindi man lang ako nagising. Baka kasi pagod na pagod ang katawan mo. Pero imposible namang hindi ako magising. Nakakapagtaka yun, di ba? Ang importante nakita kita ron bago ka pa pagdiskitahan ng kahit na sino. Bakit may mga sugat ka? Sino may gawa niyan sa'yo? At isa pa, bakit parang ang ingay? Parang mga kalansing ng kubyertos at mga kawaling pinupukpok. Wala. Nadulas lang ako kanina. At ang hingi na yan, galing lang yan sa baba. May karinderya kasi kami. Nagsaan ngayon ng mga customer. Gusto ko sanang makita ang karinderya nyo at matikman ang mga putahing hinahain nyo. Hindi pwede, Arthur. Dito ka lang. Huwag kang lalabas. Ha? Bakit naman? Kasi, baka utusan kanina ng puling o pagalitan ako na nandito ka. Alam kong pagod ka kaya magpahinga ka na lang dito. Dito na lang tayo, Arthur. Huwag ka na bumaba o subuking sumilip sa labas. Lumapit si Chichay sa kanyang aparador at may kinuhang maliit na bote roon bago lumapit kay Arthur at ipinahid ito sa kanyang balat. Teka, anong pinapahid mo sa katawan ko, Chichay? Alam mo bang naninibago ako sa'yo? Para kang balisa eh. Para ba tayong may iniiwasan? Wala, Arthur. Huwag ka nalang makulit. Pwede ba yun? Sabihan mo lang din ako kapag gutom ka at dadala na lang kita dito ng makakain. Bakit ayaw mo ba akong palabasin, ha, Chichay? Anong saysay na nandito ako kung hindi ko naman pala makikita ang mga kamag-anak mo? Huwag ngayong gabi. Nagkakasiyahan sila dahil may bagong ikinasal. Hindi pwedeng mabulabog ang seremonya. Ganun ba? Sige, kung yan ang gusto mo. O baka naman, ikinakahiya mo lang ako. Ano ka ba, Arthur? Hindi kita kinakahiya. Kung alam mo lang. O sige, bukas ipapakilala kita sa kanila. Sa umaga na lang. Okay. Sana naman totoo na yan, ha? Gusto kong formal na mahingi ka sa kanila. Gusto ko rin na ipagpaalam na papakasalan kita. Hindi mo yan pwedeng banggitin, Arthur. Bakit naman? Basta, huwag na marami pang tanong. Sa ngayon, sundin mo na lang ako. Sa susunod ko na ipapaliwanag sa'yo. Kaya ko na. Sige, sinabi mo eh. Hindi ka ba nagugutom? Nagugutom na nga ako eh. Almusal lang kasi ang kinain ko kaya kanina pa kumukulo ang sikmura ko. Sige, dadalang kita dito na makakain mo. Hintayin mo lang ako, ha? Yung bilin ko sa'yo, huwag kang lalabas at huwag ka ring sisilip. Sige. Babalik din kaagad ako. Tumango na lamang si Arthur sa kanyang nobya. Bagamat hindi pa rin mapakali ang kanyang isipan. Bakit nga ba ayaw ni Chichay na ipakilala siya sa mga kamag-anak nito ngayong gabi? Lalong lumalim ang kanyang pagdududa, lalo na't hindi mawala sa isip niya ang mga sugat sa katawan ng dalaga. Malalalim, mahahaba, at tila hindi gawa ng pangkaraniwang aksidente lang. Tumayo siya at marahang lumapit sa maliit na siwang ng dingding. Sinilip niya sa labas. Madilim ang paligid at tanging liwanag ng apoy mula sa mga sulo ang nagsisilbing ilaw sa baryo. Walang kuryente at tila napakalayo talaga sa kabiasnan. Pero sa kabila ng dilim, naaaninag niya ang mga tao sa labas na nagkakasiyahan at nagtatawanan. Kumakain sa mahabang lamesa. Hindi niya alam kung ano ang nasa pinggan, pero may kakaibang pakiramdam siya. Biglang nakarinig si Arthur ng mga yabag papalapit sa silid. Dali-dali siyang umurong at bumalik sa kanyang pwesto. Pinilit itago ang kaba. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Chichay. May dalang mangkok ng kanin at pinakulo ang okra. Akala ko ba may kasal?
Bakit walang karne? At isa pa, di ba, sabi mo may karinderya kayo? Huwag ka na magreklamo. Di hamak na mas masarap naman ang gulay kumpara sa karne. Tama ka nga naman. Chichay, nasan pala ang lola mo? Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa kanya. Matapos ko siyang masagot-sagot nung magkita kami. Hayaan mo na yun. Wala na yun sa isip niya. Eh ikaw, kumusta ka naman dito? Hindi ka ba sinaktan ng lola mo o baka gawa niya yung mga sugat sa katawan mo? Magsabi ka lang sa akin at kukunin kita sa kanila. Hindi nga sabi. At isa pa, maayos ako dito. Ikaw, kumusta ka dun sa inyo? Nako, alam mo ba nung isang araw, muntik na ako maging hapunan ng aswang. Mabuti na lang talaga at may isang mabait na aswang na tumulong sa akin. Hinaplos pa nga nun yung pisngi ko bago nagmamadaling umalis. O teka, bakit nakangisi ka dyan? Wala lang. Natutuwa lang ako sa kwento mo. Natutuwa ka pa talaga. Muntik na nga ako maging hapunan ng aswang Hindi naman sa ganun. Natutuwa ko na may tumulong sa iyong aswang. Hindi ka man lang ba nagsiselos? Na inaplos niyang mukha ko? Para pang natipuhan ako ng babaeng aswang na yun Ang gwapo naman talaga kasi ng nobyo ko. Kaya hindi na ako magtataka pa na nagkagusto sa iyo ang aswang na yun. Binubola mo yata ako Hindi Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. O siya, akin na ang kinainan mo at ako na magdadala niya sa baba. Magpahinga ka na lang dito. O sige, bumalik ka kagad Nabuburyong ako dito Sige, dadalhin ko lang to sa baba at babalik din kagad ako. Tahimik na naghintay si Arthur kay Chichay. Ngunit lumipas na ang ilang oras ay hindi pa rin ito bumabalik. Unti-unti na siyang dinalaw ng antok. Bumibigat ang kanyang mga talukap hanggang sa tuluyan na siyang napapikit. Pagbalik ni Chichay, nadatnan niyang mahimbing nang natutulog si Arthur. Napangiti siya at marahang humiga sa tabi nito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napansin ni Chichay na parang hindi mapakali si Arthur. Panay ang balikwas nito. Napapailing at paminsan-minsang pinapalo ang kanyang tenga na para bang may kung anong insekto ang gumagapang sa tenga nito. Napabangon si Chichay, bahagyang inusog ang lamparang nakapatong sa tabi. Nang sumayad ang ilaw sa muka ni Arthur, halos mapatigil ang tibok ng kanyang puso sa nakita. Sina ng puling nakatayo sa gilid ng tulog na si Arthur. Dinidilaan ang kanyang tenga habang may malademonyong ngiti sa labi. Ang mga mata nito ay kulay pula at ang dila ay mahaba at nangingintab. Dahan-dahan lumingon sa kanya si Nanang Puling na may ngisi sa labi. Ngayon mo lang ba ako napansin, Iha? Anong ginagawa mo sa kanya? Huwag mong hawaan si Arthur ng pagiging aswang natin. Wala siyang kinalaman sa mundo natin, Nanang Puling. Hindi mo ba nararamdaman? Ang dugo mo, unti-unti nang nagigising. Hindi mo na kayang itago ang totoo mong pagkatao. Sa oras na malaban ng lalaking ito, na isa kang aswang, itatakwil ka rin niya. Tatalikuran ka rin niya. Kaya bago pa yun magyari, mabuti pang gawin na natin itong almusal. Hindi. Hindi ako tulad niyo. At hindi ako papayag sa kagustuhan mo. Hindi mo ba nararamdaman kung gaano katabi sa dugo niya? Hindi ka ba natatakam sa laban ng lalaking ito, Chichay? Tigilan mo siya, Nanang Puling. Wala kang karapatang lapitan si Arthur. Karapatan? Ako ang may karapatan, Chichay. Ako ang nagluwal sa lahing pinagmulan mo. Ako ang dahilan kung bakit ka nabubuhay pa hanggang ngayon. Tapos, magtataksil ka sa sarili natin lahi dahil lang sa lalaking ito. Kung gusto mo magpatuloy sa kasamaan mo, gawin mo. Pero wag mong idadamay si Arthur. Mahal ko siya.
Mahal mo siya. Aswang ka, Chichay. Ang mga tulad natin ay hindi nagmamahal, kundi nanlalamon. Kapag nagtagal pa, kakainin mo rin siya nang hindi mo namamalayan. Di mangyayari yun. Lalaban ako sa sumpang to. Hindi ako kagaya mo. Subukan mong labanan ang sarili mong mga kadugo at makikita mo kung gaano kasakit ang kapalit. Pero tandaan mo ito, Iha. Darating ang gabi na ikaw mismo ang hihingi ng tulong sa akin. Sisiguraduhin kong ikaw na mismo ang unang titikim ng laman ng lalaking ito. Humalakhak si Nanang Puling bago tuluyang lumabas ng silid. Nanginginig ang kamay ni Chichay habang mabilis na lumapit kay Arthur. Kumuha siya ng maliit na bote ng langis mula sa kanyang aparador. Ang langis na iniwan ng mga dating manggagamot na sumunog sa kanilang lungga. Isa itong panangga laban sa mga sumpa ng aswang. Maingat niyang pinahiran ang tenga ni Arthur, lalo na ang bahagi na nadilaan ni Nanang Puling. Nasunog ang balat ni Chichay nang dumampi sa kanyang balat ang langis. Ang langis na yon ay maiibsan ang pagkahawa ng aswang. Ngunit ang sinumang aswang ay maaaring masunog sa langis na ito. Habang ginagawa niya ito, hindi niya maiwasang mapaluwa. Nagpasalamat siya na hindi nagising si Arthur. Marahil ay ginamitan ito ng puwersa ni Nanang Puling. Patawarin mo ko, Arthur. Hindi mo alam kung gaano kapanganib ang paglapit mo sa akin. Pero hindi ko sila hahayaan kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Pagkatapos ay marahan niyang pinunasan ang sariling luha. Saka umupo sa tabi ng binata. Pinagmamasdan niya ito habang mahigpit na hawak ang bote ng langis na tanging sandata niya laban sa kadiliman na nag-uugat sa sarili niyang dugo. Kinabukasan, maagang nagising si Arthur. Agad niyang napansin na wala si Chichay sa kanyang tabi, kaya marahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Sa labas, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin, ngunit may kung anong bigat sa paligid. Mula sa di kalayuan, namataan niya si Chichay na nakikipag-usap sa isang matangkad na lalaki. May hawak itong sako na may bakas ng dugo. Napakunot ang noo ni Arthur habang pinagmamasdan ang kilos ng lalaki. Ngunit nang lingunin siya ni Chichay, biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Ang ngiti ay agad na napalitan ng inis. Mabilis nitong tinapos ang usapan at umatras ng ilang hakbang. Halatang nagulat sa presensya ni Arthur. Sino yung kausap mo, Chichay? Ngunit imbis na sumagot, yumuko lamang ang dalaga at umiwas ng tingin. Wala yon. Taga dito lang din sa baryo namin. Nagtanong lang sa akin. Bakit ka lumabas? Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag kang lalabas kapag hindi ko sinabi? Halika nga rito. Teka, bakit ba hindi pwede? Hindi ba't ipapakilala mo ako ngayon sa pamilya mo? Nasaan sila? Hindi mo na sa ngayon, Arthur. Halika na. Iuuwi na kita sa inyo. Hindi na naman. Pambihira. Ganyan din ang sinabi mo sa akin kagabi ha. Ano ba talaga, Chichay? Tinatago mo ba ako? Bakit ayaw mo akong ipakilala sa kanila? Anong saysay na nandito ako kung hindi ko naman pala formal na makikilala ang mga kamag-anak mo? Chichay, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ikinakahiya mo ba ako? O may sikreto kang ayaw mong mabunyag? Wala. Pinaghihinalaan mo ba ako, Arthur? Bakit ganyan ka kung makapagsalita? Para ka nanunumbat. Sa kinikilos mo. Oo, nagsisimula na akong paghinalaan ka. Tama na nga to. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo bago pa tayo magtalo. Nakakainis naman kasi. Pangako ka ng pangako na ipapakilala mo ko. Hindi naman nangyayari. Baka naman, hindi ka pa sigurado sa akin, Chichay.
Ano ka ba, Arthur? Sigurado ako sa'yo. Mahirap lang talaga ang sitwasyon natin, Arthur. Wala ka kasing alam. Sana naman, intindihin mo rin ako. Kaya nga sabihin mo sa akin para malaman ko. Paano ko malalaman yun kung nililihim mo palagi sa akin? Sasabihin ko rin sa'yo sa susunod. Pero wag na muna sa ngayon. Sige na, mag-ayos ka na. Nang makauwi ka na. Saglit na nag-ayos si Arthur ng sarili bago niya sinundan si Chichay palabas ng silid. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, may ginawa muna ang dalaga na lalong nagpalito sa binata. Tahimik na kinuha ni Chichay ang isang maliit na bote ng langis mula sa sisidlan at marahang ipinahid yon sa batok, sa noo at sa pulso ni Arthur. May kakaibang amoy yon. Hindi mabaho, pero matapang, parang pinaghalong dahon, usok at dugo ng hayop. Ano to, Chichay? Para saan ba tong ginagawa mo? Hindi agad sumagot ang dalaga. Kinuha naman ito ang isang pulang tali na may nakasabit na piraso ng bato at isinabit yon sa gilid ng pantalon ni Arthur. Proteksyon mo yan. Huwag mong alisin kahit na anong mangyari. Proteksyon? Sa ano? Sa multo? Sa maligno? Sa aswang? Saan ba? Basta, huwag ka na maraming satsat. Sundin mo na lang ako. Ano nangyari sa kamay mo? Bakit may paso yan? Parang wala naman yang kagabi ha. Huwag mo na itong pansinin. Mawawala rin to. Sa ngayon ang isipin mo ay ang pag-uwi mo. Kinuha nito ang kulay pulang tela at marahang itinali sa mga mata ng binata. Uy, teka. Bakit mo ako pinipiringan? Pasensya ka na, Arthur. Hindi pwedeng makita ng mga mata mo kung saan tayo dadaan. Bakit kailangan may ganito pa, Chichay? Paano ko makikita ang daan kung may takip ang mata ko? Huwag kang mag-alala. Ako magsisilbing mga mata mo. Bakit ikaw pa? Eh may mata rin naman ako. Anong silbi na mata ko kung hindi ko naman gagamitin? Bukod sa hindi mo pwedeng makita ang daan dahil pinakiiingatan ng sentro ng lugar namin, ay baka hindi ka na rin makabalik. Ano ba talaga kayo? Hindi kaya isa kayong kulto, Chichay? O baka naman mga NPA kayo, ha? Manahimik ka na nga lang dyan. At huwag mo nang tatanggalin ang pagkakapiring mo. Maliwanag ba? Anak ng teteng, oo. Para namang may pagpipilian ako. Wala rin naman akong magagawa eh. Mabuti kung ganon. Hawak ni Chichay ang braso ni Arthur. Dahan-dahan silang naglakad sa basukal na daan. Ang tanging gabay lamang ni Arthur ay ang mahinang yabag ng paa ni Chichay sa lupa. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga tuyong dahong nadadaganan ng kanilang mga akbang. Tinatansya lamang niya ang bawat takbang at baka madapa o matisod siya. Paminsan-minsan ay napapahawak siya sa balikat ni Chichay para makasiguro sa direksyon. Chichay, malayo pa ba tayo? Para yatang paikot-ikot lang tundaan ha. Malapit na, Arthur. Konting tiis na lang. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa paanan ng bukid. Doon lamang din tinanggal ni Chichay ang pagkakapiring kay Arthur. Ay, salamat naman at tinanggal mo na ang piring ko. Ang hirap pala maging bulag, ano? Sige na. Pwede ka nang umuwi sa inyo, Arthur. Hindi na ako sasama sa inyo. Tutulong pa kasi ako kay Nanang Puling sa karinderya namin. Sige. Hindi man lang ako nakatikim ng mga pagkain sa karinderya nyo. Ano ba yan? Sa susunod, ipagluluto na lang kita. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Bilisan mo. O sige. Mag-iingat ka, Chichay, ah. Lalo ka na, Arthur. Wag na wag mong aalisin sa katawan mo ang batong isinabit ko sa'yo. O sige. Uuwi na ako. Malungkot si Arthur habang patuloy na naglalakad. Hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihinayang dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya ipinapakilala sa pamilya ng dalaga. Bagamat may kirot ng kalungkutan sa dibdib niya,
Higit nangingibabaw ang pagkalito. Lalo na, binabagabag siya ng kanyang mga nakita kagabi. Ang mga taong nakapaligid sa mahabang mesa na masayang nagtatawanan at tila nagdiriwang. Nang una, inakala niyang karaniwang salo-salo lamang yon. Ngunit nang mapansin niya ang laman ng mga pinggan, biglang nanindig ang kanyang balahibo. Hindi niya mawari kung anong klaseng karne ang kinakain ng mga ito. Ngunit malinaw sa kanyang paningin, hindi pa yun naluluto. Mamasa-masa pa ng dugo. Pinilit niyang alisin sa isip ang nakita. Ngunit tuwing mapapatingin siya kay Chichay, parang may bumubulong sa kanya na may bagay siyang dapat na matuklasan. Oh, mabuti naman at nakauwi ka na, apo ko. Nag-aalala ko sa'yo kagabi. Hindi ka na nakauwi. Apoy Sing! Aba, mabuti po't napaaga po ang uwi nyo. Akala ko po sa susunod na araw pa po kayo uuwi. Mabuti nga at gumaling na kagad ang ginagamot namin doon sa kabilang bayan. Sa awa ng Diyos, nalunasan namin ang hawa ng aswang. Ako nga po, Apong Ising, muntik na po ako maging kwento. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Bigla na lang po akong sinalakay ng aswang dito. Mabuti na lang po talaga, may aswang po na tumulong sa akin. Ano ka mo? Ano sabi mo, Arthur? Yun nga po, muntik na po ako mapatay ng aswang. Laking pasasalamat ko na lang po at may isang aswang po dumating at iniligtas po ako. Anak ng teteng, sumasalakay na naman pala sila. Akala ko, dati na silang naubos. Pero lo, nagamit ko naman po yung itak na ibinigay niyo po sa akin eh. Tinaga ko po yung aswang. Siguradong ininda niya ang sakit nun. Ngunit kung biyasa rin ito at may angking kapangyarihang itim, siguradong mabilis niya lamang mapapagaling ang kanyang sugat. Ang tanong sinong aswang ang tumulong sa'yo at bakit ka naman niya tinulungan? Kilala ko ang mga aswang. Hindi sila tutulong kung hindi sila konektado sa'yo. Wala ka bang naging kaibigan na aswang o naging kakilala? Naku, wala po, Apo Ising. Pero alam ko na may pinasok ang aswang rito. Inamoy ko ang higaan mo at naiwan ang bakas niya. Para bang nagtabi kayo dahil naghalo ang amoy ng tao at amoy ng aswang. Baka dahil nga po yun sa mga aswang na pumasok po dito sa bahay natin. Yung isa, lumundag po siya mismo sa higaan ko eh. Akala ko nga po katapusan ko ni. Kung hindi pa po dumating yung isang aswang, baka patay na po ako ngayon. Pero hindi ko rin po alam kung tinulungan ba ako nun o gusto rin akong patayin. Di ko nga po alam kung bakit ako po ang pinupuntirya nila. Kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit ikaw ang pakay nila. Huwag kang mag-alala, Apo, simula ngayon. Lalagyan ko ng batong harang na may orasyon at gamot ang palibot ng ating bahay. Nang sa ganon, hindi agad makakapasok ang hindi kagaya natin. Ay siya nga po pala, Apo Ising. Nagkita na po ba kayo ni Kapitan Julio? Hindi pa. Pero balak kong puntahan siya mamayang gabi. Sasama po ako. Ayoko pong maiwan na mag-isa rito. Saan ka ba pumunta? At hindi ka nakauwi kagabi? Hinintay ko po kasi si Chichay, Apo Ising, dun po sa paanan ng bukid. Yung nobya ko po. Nakatulog po ako sa paghihintay sa kanya nang magising po ako. Nasa loob na po ako ng silid niya. Ang nakapagtataka lang po, hindi ko man lang po namalayan na dinala niya ako ron. At nang umuwi na po kami, piniringan niya po ang mata ko. Ang sabi po niya, pinakaiingatan daw po nila ang lugar nila. Teka, paanan ng bukid? Hindi ba't matagal nang abandonado ang lugar na yon? Dating pinamumugaran ang lugar na yan ng mga aswang. Malabo naman po siguro na maging aswang si Chichay. Nakikihalubilo po siya sa tao at mabait po si Chichay. Hindi naman lahat ng aswang, Arthur, ay masama ang hangarin. May iba ring aswang ang may mabuting puso. Pero hindi ko naman sinasabi na dapat kang magpakampante. Si Apo Ising talaga Malabo po yan. O siya, pumasok ka na at alam kong
Hindi ka pa nakakapag-almusal. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nagsimula ng maghanda tina Apo Ising at Arthur upang magtungo sa kubo ni Kap Julio. Bitbit nila ang lamparang digas at ilang halamang gamot na pangkaraniwang gamit nila tuwing bumibisita sila roon. Ngunit ngayong gabi, may kung anong kaba sa dibdib si Apo Ising na hindi niya maipaliwanag. At kahit si Arthur ay tahimik lamang. Pagkarating nila sa kubo, agad silang natigilan. Tahimik ang buong paligid. Pasyadong tahimik. Wala ang karaniwang tunog ng mga manok. Nakapatay ang ilaw sa loob ng bahay ni Kap Julio at may bahagyang sira ang pintuan nito. Nang lumapit sila, napansin ni Arthur ang gulo sa paligid ng bakuran. Basag at nagkalat sa lupa ang mga paso ng mga bulaklak ni Kap Julio. Ang ilan ay tila nadaganan o natapakan ng mabibigat na paa at ang bakod ay may mga bakas ng tila matatalas na kuko. Maging ang kulungan ng manok ay sira rin. Apo Ising, parang may nangyari po dito Halika, sundan mo ko. Pumasok sila sa loob ng kubo ni Kap Julio at namataan doon ang matanda na nakahandusay at may malaking sugat sa gilid ng bewang. Ano nangyari sa'yo, Julio? Ikaw ba yan, Ising? Ising, tulungan mo ko. Huwag ka muna magsalita at gagamutin ko ang sugat mo. Arthur, buksan mo ang ilaw. Opo! Inuha ni Apong Ising ang mga halamang gamot na dala niya. Isa na rito ang dahon ng alibon. Ganun rin ang ugat ng luya at ilang tuyong dahon ng sampa-sampalukan. Maingat niya itong pinagsama sa kanyang palad at marahang dinurog gamit ang kanyang hinlalaki habang pumikit at nagdasal ng taimtim. Mahina ngunit mariin ang tinig ni Apo Ising habang binibigkas ang mga sinaunang salitang tanging mga manggagamot lamang ang nakakaalam. Dasal ng pagtaboy sa masasamang espiritu. Panalangin ng liwanag laban sa dilim. Sa ngalan ng mga ninuno at tagapagbantay ng lupaing ito, tabunan ng liwanag ang bakas ng dilim at ang mga aninong nagkukubli sa gabi, itaboy pabalik sa kanilang pinagmulang lagim. Pagkatapos ng dasal, marahang ibinuga ni Apo Ising ang hangin sa mga dinurog na dahon at ikinalat ito sa paligid ng sugat ni Kap Julio. Maya-maya lamang, kumipot na ang sugat nito. Mabuti naman at nakarating ka, Ising. Kung hindi ka dumating, baka namatay na ako. Ano ba nangyari sa'yo? Sinugod ako ng aswang at hinahanap sa akin ng banal na mapa. Gusto niya kunin. Mabuti na lang at kahit papano ay may kakayahan akong itaboy siya. Nasa iyo ang kalahati ng banal na mapa? Oo, Ising. Inuwi ko na ito rito at gusto kong ibigay sa iyo bago pa ito makuha ng mga aswang. Mabuti naman at nasa iyo na yan. Bukas, simulan na natin ang paglalakbay sa tulong ng kalahating mapa. Matutulungan tayo nito na mahanap ang mahiwagang lunas na bato. Huwag na sanang maunahan tayo ng mga aswang dahil kapag nagkataon, baka baliktarin nila ang liwanag at balutin ito ng dilim. Huwag kang mag-alala dahil hindi natin ito ibibigay sa kanila kahit na anong mangyari. Salamat talaga at dumating kayo. Akala ko'y katapusan ko na eh. Tusong mga aswang, hindi marunong lumaban ng patas. Magpahinga ka muna rito at gagawan ko ng harang itong kubo mo para hindi ka kagad mapasok ng mga aswang. Sige, Ising. Salamat. Tura po, tulungan mo ang Kap Julio mo na tumayo. Dalhin mo siya sa kwarto at samahan mo ko sa labas. Gagawa ko ng harang laban sa aswang. Sige po, Apo Ising. Matapos masiguro ni Arthur na maayos na ang kalagayan ni Kap Julio, agad siyang lumabas ng kubo upang tulungan ang kanyang lolo na si Apo Ising. Sa labas,
Nadatnan niya ang matanda na abala sa paghahanda ng mga halamang gamot. May mga tangkay ng alibhon, saging at dahon ng bayabas na maingat nitong pinipili. Isa-isa yung nilapag ni Apo Ising sa ibabaw ng isang patag na bato. Sa kamarahang pinukpok gamit ang isang bilog na bato habang binibigkas ang mahinang orasyon sa ilalim ng kanyang hininga. Sa bawat tampas, kumakalat ang amoy ng sariwang dahon at ang matapang na dagta. Pagkatapos ay tinipon niya ang mga pinukpok na dahon at binalot sa isang tela bago isabit sa 4 na sulok ng bakuran, sa mga sanga, sa poste at sa pintuan ng kubo. Apo Ising, ano pong silbi ng mga yan? Panangga, Apo. Hindi basta lamang gamot yan. Ito ang mga panangga na naglalayo sa kasamaan. Kapag may sububok na pumasok, matutunaw ang anino nila bago pa man makatawid. Bukas, simulan na nating hanapin ang banal na bato bago pa tayo maunahan ng mga salot na aswang. Mahirap na. Baka manakaw nila ang mapa natin. Tayong dalawa lang po ba, Apo Ising? Hindi. Sasama ako sa inyo. Hindi pwedeng maiwan ako rito. Ay nako, ikaw talaga matanda ka, matigas ang ulo mo. Bakit ka tumayo? Ang sabi ko sa'yo ay magpahinga ka na. Ayos lang ako. Dito na kayo matulog. Para bukas ay maaga tayong aalis. Paano mga kagamitan ko sa panggagamot? Hindi pwedeng iwan ko lang yon. Baka kailangan natin yon. Hindi natin alam ang lalakbayin natin. Dadaanan na lang natin yun bukas ng umaga. Asus, sabihin mo, Kap, natatakot ka lang na magpaiwan dito ng mag-isa. Kaya gusto mo kaming kasama ni Apo Ising na matulog sa kubo mo. Takot ka lang, baka biglang bumalik na naman ang mga aswang. Hindi, biro lang po, Kap Julio. Muntik na ako mamatay. Pero nagawa mo pa talaga magbirong bata ka. Mabuti na rin dumito na tayo matulog, Arthur. Para makasigurado tayo na ligtas si Julio. O sige na, magpahinga na kayo. Maaga pa tayong aalis bukas. Tumango si Arthur at inilatag ang banig sa saig. Habang humihiga siya, hindi maiwasan ni Arthur na mapaisip sa mga nangyayaring pag-atake ng aswang. Bago tuluyang pumikit, narinig pa niya ang mahinang tinig ni Apo Ising na nagdarasal, humihiling ng gabay at proteksyon laban sa mga nilalang ng kadiliman. 3:00 ng madaling araw nang gisingin siya ni Apo Ising para simulan na hanapin ang banal na bato sa tulong ng kalahati ng mapa na hawak nila. Bahagya pang nagulat si Arthur dahil nagliliwanag ang mapa. Dadaan muna tayo sa atin bago tayo tumuloy sa paglalakbay natin. Nagdala din ako ng ilang kasangkapan na magagamit natin sa laban. Higit sa lahat, dala ko ang lubid ng kababalaghan. Ang tanging naiwan sa akin ng mga sinaunang manananggol. Mabuti naman kung ganon. O sige na, halina kayo. Sandaling dumaan sina Apo Ising sa kanilang kubo upang kunin ang lahat ng kanyang kagamitan na mga halamang gamot, langis at mga kasangkapang panlaban sa mga masasamang nilalang. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Tangan ang kalahating mapa na magtuturo sa kanila sa lunas na bato. Isang batong hindi lamang kayang magpagaling ng karamdaman na hindi maipaliwanag ng siyensya, kundi isa ring makapangyarihang sandata laban sa mga aswang. Malayo pa po ba tayo, Apo Ising? Huwag kang magreklamo, Arthur. Hindi pa tayo nangangalahati. Ang sakit na po kasi ng paa ko eh. Sana nagpaiwan na lang pala ako sa bahay. Nagpaiwan? Kung iniwan ka namin doon, baka pagbalik namin, wala ka ng laman loob dahil sa mga aswang. Pagsapit ng 3:00, magpapahinga muna tayo at susubukan kong humuli ng ibon para may makain tayo. Ang liit ng ibon. Hindi po yun sapat sa nilakad natin. Eh di wag kang kumain. Tumigil ka na nga sa pagrereklamo mo, Arthur.
Paano natin napapadali ang paghahanap kung panay ang satsat mo? Pasensya na po, Kap. Nang sumapit na nga ang 3:00 ng hapon, nang huli si Apong Ising ng mga ibon para sa kanilang tanghalian. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng 6 na piraso, tig-2 para sa kanila ni Arthur at Kapulyo. Matapos kumain at magpahinga ng saglit, muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin sila tumitigil. Tanging liwanag ng buwan at ang dalang lampara ang kanilang gabay sa daan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Natapakan ni Apo Ising ang isang butas na natatabunan ng mga tuyong dahon. Bago pa sila makasigaw, pareho silang 3 na nahulog pababa at bumulusok sa isang madilim at malamig na kuweba. Mabuti na lamang at hindi nabasag ang lampara na dala nila. Dali-dali itong sinindihan ni Arthur. At sa kislap ng lampara, tumambad sa kanila ang isang lugar na tila matagal nang nakatago sa mundo. Nasaan tayo? Halika kayo! Parang may naririnig akong ingay. Parang ibang pakiramdam ko sa lugar na to, Ising. Kinakabahan ako ah. Huwag kayo mag-alala. Basta't sumunod lang kayo sa akin. Sinundan ni na Apo Ising at Arthur ang mahinang ingay na nagmumula sa kailaliman ng kuweba. Sa bawat takbang, palakas ng palakas ang tunog. Hindi nagtagal, sa hindi kalayuan ay namataan nila ang ilang mga tao. Ngunit may kakaibang anyo, para bang hindi pangkaraniwan. Ang kanilang balat ay maputla at may mahaba ring balahibo. Wala ring kuryente sa lugar, ngunit sa paligid ay nasisindihan ang mga itim na kandila. Nasaan kaya tayo? Anong lugar kaya ito? Hindi kaya naligaw na tayo, Ising? Maling daan ang dinaanan natin. Pamilyar sa akin ng lugar. Parang nakapunta na ako rito, pero hindi ko lang maalala. Mabuti nang may pagtanong natin ang palabas dito. Isang matandang babae ang lumabas mula sa sirasirang kubo. Nakasuot ito ng puting bestida na may bakas ng mga dugo. Ang kamay niya ay may bakas din ng dugo na agad niyang ipinahid sa duster. Teka, parang pamilyar tong matandang to sa akin ah. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo sa baryo namin? Pasensya na, pero naligaw kami. Saan banda ang palabas? Dahan-dahan itong suminghot sa hangin, para bang sinusuri ang amoy ng mga bagong dating. Pagkatapos ay isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Mga dayo! Hindi napigilan ni Nanang Puling ang mapangising ekspresyon sa kanyang muka. Batid niyang naligaw sina Arthur sa baryo nila. Bakit hindi niyo muna subukang kumain sa karinderya ko bago kayo umalis? Hindi pa naman kami nagugutom. Ayos lang kami. Pero ako nagugutom na ako eh. Magtigil ka nga, Arthur. Masyado ka madaldal. Sige na, kumain na muna kayo rito. Huwag kayo mag-alala. Masarap ang aming mga putahe. Ano po ba ang binabalikan dito na po tayo sa inyo? Sinabawan sa dugo na utak. Ano? Utak? Halika, pumasok kayo sa karinderya ko. Sumunod sina Arthur kay Nanang Puling papasok sa kanyang karinderya. Pagbukas pa lang ng pinto, agad silang sinalubong ng alingasaw, isang nakakasulasok na amoy ng bulok na karne. Kumakapal ang mga langaw sa bawat mesa. Gabi na, ngunit parang hindi natatapos ang pagdagsa ng mga insekto. Napasinghap si Apo Ising. Agad na tinakpan ang ilong, habang si Arthur ay bahagyang napaatras sa loob. May iilang customer na tahimik na kumakain, ngunit kakaiba ang mga mata nila na namumula at parang mga baboy kung kumain.
Hindi nila alam kung anong uri ng putahe ang nasa mesa ng mga ito. Pero sapat na ang hinala ni Apo Ising para makumpirma kung ano yun. Maupo kayo at ihahain ko ang lahat ng pinakamasasarap na putahe sa inyo. Hindi na. Hindi kami kakain. Busog kami. Ililibre ko na lang ito dahil dayuhan naman kayo sa lugar namin. Hindi na sabi. Bakit ba matigas ang ulo mo? Apo Ising, kalma lang po. Sila na nga po nagmamagandang loob na pakainin tayo eh. Nagkakaganyan pa po kayo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Arthur. Ano po bang ibig niyo sabihin? Kumuha si Apong Ising ng isang pirasong kalamansi sa dalang supot. Marahan niyang kinagat yun at piniga sa tirang karne sa mangkok. Sa una, inakala ni Arthur na karaniwang karne lamang yon. Ngunit nang tamaan ng liwanag ng lampara, namutla siya. Isang daliri ng tao ang nakahalo sa ulam. May bahid pa ng kuko at sariwang dugo. Napaatras si Arthur, halos masamid sa sariling hininga, habang sinanang puling ay napangisi lamang, tila natutuwa sa pagkagulat niya. Maligayang pagdating sa baryo ng mga aswang. Natutuwa ako na nandito kayo. Ramdam ko rin na dala nyo ang kalahati ng mahiwagang mapa. At anong inaakala mo? Ibibigay namin sa ito. Hindi namin ibibigay sa ito kahit anong mangyari. Arthur, maganda ka. Susugurin tayo ng mga aswang na yan. Opo! Kunin mo ang may basbas na itak na ibinigay ko sa iyo, Arthur. Ihanda mo ang sarili mo. Ikaw naman, Julio, ang lubid ng kababalagan. Ingatan niyo ang sarili niyo. Ibigay mo sa akin ang mahiwagang mapa at hahayaan ko kayong makaalis sa lugar namin. Bumukas ang pinto ng karinderya at pumasok mula roon si Chichay na nagpagulo lalo sa isip ni Arthur. Ngunit agad na naging malinaw sa kanya ang lahat. Chichay? Teka, huwag mong sabihin sa akin, Chichay, na aswang ka rin. Patawarin mo ako, Arthur. Kung ngayon mo lang nalaman. Pero maniwala ka, hindi ako masama. Tatalikuran ka rin ng lalaking yan, Chichay. Kaya wag mo na akong kalabanin pa kung ayaw mo masaktan. Tanggapin man ako ni Arthur o hindi, ayoko na sa lugar na to. Kung pwede ko lang nabaguhin ang pagkatao ko, ay ginawa ko na. Tama na ang satsat. Halika, babae, at magtuos tayo. Arthur, Julio, kayo na ang bahala sa iba pang mga aswang. Alam niyo na ang gagawin. At ikaw, babaeng aswang, na nobya ng apo ko. Kung talagang nais mong magbago, tulungan mo kaming pabagsakin ang mga demonyong ito. Akala nyo ba ay kakayanin nyo kung apat? Hindi! Lamok lang kayo sa akin! Nagsimulang magbago nga ang anyo ni Nanang Puling. Mula sa matanda, parang nabiyak ang balat nito at isang naging nakakatakot na halimaw. Sumugod ito kay Apo Ising na agad namang naiwasan ng matanda. Matanda ka na nga! Hindi ka na mabilis gumalaw! Tignan natin kung sino ang matanda kapag dinukot ko na ang puso mo! Kung kaya mo, alam ko naman na mahina ka na! Sinong mahina sinasabi mo? Nagawang masugatan ni Nanang Puling ang braso ni Apo Ising. Ngunit sa tulong ng halamang gamot at dasal, ay agad niya itong napagaling. Si Arthur naman at si Kap Julio, abala rin sa paglaban sa iba pang mga aswang. Tulong-tulong sila kasama si Chichay na ngayon ay nag-anyong aswang na rin. Hindi lubos maisip ni Arthur na ang aswang na dating tumulong sa kanya ay walang iba kundi ang nobya niyang si Chichay. Sa likod mo, Arthur! Ano ba naman itong pinasok ko? Pampihira naman, oo. Taka ka na magreklamo, Arthur, kapag tapos na tayo sa pakikipaglaban sa mga demonyong ito! Tinalian ni Kap Julio ng lubid
ng kababalaghan ang mga nangihinang mga aswang. Napasigaw ang mga ito sa sakit habang nasusunog ang mga balat at unti-unting nagiging abo. Habang si Arthur, initak niya ang mga aswang gamit ang kanyang mahiwagang itak na siyang nakakapagpahina sa mga ito. Mga halangan sikmura! Mga demonyo! Tama kayo! Halagaan sikmura namin! Bruha kang matanda ka! Halika rito! Ako ang labanan mo! Sinugod ni Arthur ang aswang at balak sanang tagain ng kanyang itak. Ngunit nanigas siya nang ipilupot ng aswang ang kanyang dila sa leeg ni Arthur. Mabilis namang lumapit si Chichay, pero sinakal din ito. Wala kang laban sa akin, Arthur. Inutil ka. Mahinang nilalang. Hindi mo kaya ang lakas ko. Tigilan mo ang apo ko! Hindi na ako makapaghintay na sunugin ka kasama ng mga kasamaan mo hanggang maging pino kayo. Ako na ang bahala sa kanya. Kalabanin niyo na lang ang iba pang aswang. Siya ang pinuno, kaya dapat mapatumba ko siya. Mahigpit na hinawakan ni Apo Ising ang mga halaman sa kanyang bulsa. Kinuha niya rin ang sagradong krus na kanyang dala at binuhusan ito ng mahiwagang langis. Agad na sumugod si Apo Ising, ngunit mabilis ang aswang at agad itong umatake patalikod. Balak na sanang itarak ang kuko sa batok niya nang sumugod naman si Kap Hulyo. May hawak itong kahoy, saka yun hinampas sa leeg ng aswang. Kasabay ng pagtalsik ng aswang ang pagkabali ng kahoy. Salamat, Julio. Walang anuman. Mag-iingat ka, Ising. Sige na, tuloy ang laban. Paunti na sila ng paunti. Ngunit palakas ng palakas ang aswang na ito. Marahil, hinihigop niya ang mga kapangyarihan ng mga napapatay niyong aswang. Anong gagawin natin kung ganun, Ising? Sundin mo ang iuutos ko sa iyo, Julio. Sige, ano yun? Talian mo ng lubid ng kababalaghan ng leeg ng aswang na ito para hindi siya makagalaw. Sige, masusunod. Agad na inihagis ni Kap Hulyo ang kanyang lubid ng kababalagan at sa isang kisap mata ay nahuli nito ang aswang. Nagliliyab na ang balat nito. Nagngangalit ito sa sakit. Pilit na kumakawala habang umaalingaw-ngaw sa paligid ang iyak at hiyaw ng mga kasamahan nitong aswang. Mabilis na sumampa si Apong Ising. Hawak ang banal na krus na pinahiran ng langis na may dasal. Isinaksak niya ito sa leeg ng nilalang, sabay dasal ng buong lakas. Lalong lumakas ang sigaw ni Nanang Puling, kasabay ng nakakabing alulong ng iba pang aswang sa paligid. Biglang nagliwanag ang krus, isang nakakasilaw na liwanag na pumuno sa buong lugar. Nagsimula itong masunog sa mga nilalang ng kadiliman, hanggang sa naabo at usok na lamang ang natira. Isinabit ni Apo Ising ang mga halamang gamot at asin sa paligid upang mapigilan ang sinumang natitirang halimaw. Umalingasaw ang amoy ng sinunog na laman. Samantala, niyakap ni Arthur ang naghihinaing na si Chichay. Pinoprotektahan siya laban sa alab at abo. Sa huling pagsiklab ng liwanag, tuluyang bumagsak ang katahimikan. Naiwan silang apat sa gitna ng abo. Si Chichay, walang malay at hubad, agad namang binalot ni Arthur ng kanyang damit. Yan pala ang sinasabi mong nobya mo. Opo, Lolo. Teka, bakit hindi ka mukhang masaya na natalo na natin ang mga aswang? Alam kong ikinalulungkot mo, Apo. Dahil nalaman mong isang aswang si Chichay. Tama ba ako? Lo, ano pong gagawin ko? Maraang tinapik ni Kap Hulyo ang kanyang balikat at tipid na ngumiti. Kami ni Apo Ising ay nandito lang para gabayan ka. Pero hindi kami tututol kung puso mo na ang nagsasabi na talagang mahal mo si Chichay. At pinatunayan ni Chichay na mahal ka niya
Ipinaglaban ka niya laban sa mga kalahi niya, Arthur. Aswang lamang si Chichay, pero busilak ang puso niya. Nararamdaman ko yon. Hindi ko na po kayang itanggi pa, Apo Ising, Kapulyo. Kahit sino pa po siya. Kahit anong nilalang pa siya. Kahit anong kadiliman pa ang bumabalot sa kanya. Mahal ko siya. Maging sino pa siya. Kung ganon, sundin mo ang puso mo. Minsan, mas malinis pa ang puso ng nilalang na itinuturing na limaw kaysa sa taong malinis nga ang katawan. Ngunit, marumi naman ang budi. Dahan-dahang iminulat ni Chichay ang kanyang mga mata at nanghihinang ngumiti. Salamat. Salamat, Arthur. Sa pagtanggap mo sa akin. Kahit ano ka pa, Chichay. Mahal na mahal kita. Sige na, buhati mo na si Chichay, Arthur. Aalis na tayo sa lugar na ito. Ngunit bago yon, ay susunugin ko muna ito nang masiguradong wala nang matira ni isa. Sa susunod na lang din na araw tayo ulit magsisimula sa paghahanap sa banal na bato. Ang banal na bato po ba ang hinahanap po ninyo? Ibinigay ni Chichay kay Apo Ising ang bato. Kinuha niya yon sa isinabit niya kay Arthur. Totoo, matagal na po itong nahanap ng mga aswang na kauri ko. Ngunit, ninakaw ko po ito para hindi nila magamit sa kasamaan. Niyakap ni Apo Ising si Chichay at marahang ngumiti. Muli kong napatunayan na tunay ngang busilak ang iyong puso, Chichay. Maraming salamat sa iyo sa pag-anib mo sa kabutihan. Halina kayo, bumaba na tayo. Ipagdiwang natin ang nalalapit niyong kasal. Ha? Totoo po ba, Apo Ising? O ayan, matutuloy na ang naudlot niyong paglalampungan. Si Kapulyo talaga, oo. Habang lumalakad sila palayo sa nasusunog na yungib, unti-unting sumikat ang araw. Tila saksi ang langit sa bagong pag-asa. Sa isip ni Arthur, alam niyang darating ang panahon na maikikwento niya ito sa kanilang mga magiging anak. Ang kwento ng isang pag-ibig na lumampas sa lahi at pinangibabawan ng pagmamahal. Babaunin niya hanggang sa dulo ang pag-ibig na nabuo nila ni Chichay, kahit ano paman ang pagkakaiba nila. Liwanag at dilim na pinagbuklod ng pagmamahal.